Mga Kapinoy, nagtatrabaho ka sa Poland, matagal ka na, pagod ka na, pero alam mo ba kung ilang days ng paid vacation at karapatan mo sa batas? Hindi sinabi ng employer mo or hindi yung akala mo yung nakasulat sa Polish Labor Code. Kasi maraming Pinoy dito ang nagtatrabaho ng matagal na at hindi nila alam kung ilang days meron sila or kulang ang vacation days na natatanggap nila at hindi nila alam na pwede nila itong ireklamo. Welcome to Adventures. in Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Dzień dobry mga Kapinoy! Marami sa ating mga kababayan dito sa Poland ang napakasipag magtrabaho. Walang reklamo, basta trabaho lang ng trabaho. Pero ito ang problema. Dahil hindi natin alam ang karapatan natin, may mga employer na nagbibigay ng kulang na vacation days. At dahil hindi natin alam, tinatanggap na natin ito ng walang tanong. At kung mapapansin natin, wala pang Filipino content creator dito sa Poland na nagtackle ng topic na ito. Ito ang unang beses na tatalakayin para sa ating mga kababayan. Marami na akong natatanggap na mensahe tungkol sa topic na ito. May nagsasabi na 9 days lang ang vacation nila. May nagsasabi na hindi sila makapag-take ng leave kasi ayaw ng boss nila. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat. Ano talaga ang paid vacation sa Poland? Sino ang may karapatan? Ilang days? Kailan gagamitin? At ano ang mangyayari sa unused vacation mo kapag umalis ka sa trabaho? Panoorin mo ito, baka may karapatan ka na, hindi mo pa narireklamo ngayon. Una, gusto kong linawin ito agad. Ang paid vacation sa Poland ay hindi benepisyo ng kumpanya. Hindi ito regalo ng employer mo at hindi ito nakasalalay sa mood ng boss mo. Ito ay legal na karapatan ng bawat empleyado. Nakasulat ito sa Polish Labor Code, Article 152 hanggang 168. Hindi mo kailangang humingi nito bilang pabor. Ito ay para sa iyo at ang employer ay may obligasyong ibigay ito sa iyo. Hindi lahat na nagtatrabaho sa Poland ay covered ng batas na ito. Kaya importanteng malaman kung ano ang kontrata mo. Covered ka kung ang kontrata mo ay umowa o pracę. Ito ang pinaka-standard na employment contract dito sa Poland. Full-time man or part-time. Covered ka. Hindi covered kung ang kontrata mo ay umowa zlecenia. Ito ay civil law contract. Ang vacation leave mo ay depende sa kasunduan mo sa employer. Walang minimum na itinakda ng labor code. Kung ang kontrata mo ay umowa o jewo, walang vacation entitlement dito. Kung self-employed ka or business to business, wala ring vacation law ang sumasaklaw sa'yo. Kaya ang unang gawin mo ngayon ay tingnan ang kontrata mo. Hanapin kung umowa o pracę ang nakasulat. Kung oo, protected ka ng batas. At ito ay para sa lahat ng nationality. Filipino ka man or Polish, equal ang karapatan mo. Ilang days ang vacation mo? Ito na ang tanong ng lahat. Dalawang number lang ang kailangan mong malaman. 20 days or 26 days sa isang taon. Para sa computation na ito, ang tinutukoy ay ang iyong work history dito sa Poland at ang iyong pinag-aralan. Simple lang. Walang komplikadong proseso. Depende ito sa iyong sitwasyon. Kung ilang taon ka nang nagtatrabaho at nag-aral. Kung ang total mo ay wala pang 10 years, ang vacation mo ay 20 days. At kung ang total mo ay 10 years o higit pa, ang vacation mo ay 26 days. Simple pero ito ang parte na hindi alam ng karamihan. Kasama sa bilang ng iyong total years ang iyong pinag-aralan. Ito ang breakdown. Vocational school, 3 years ang idadagdag sa total mo. High school, 4 years. Post-secondary or 2-year college, 5 years. University degree, bachelor's or higher, 8 years. Pero may isang importanteng rule. Hindi pinagsasama-sama lahat ng pinag-aralan mo. Ang pinakamataas na level lang ng iyong natapos na edukasyon ang counted. Halimbawa, kung nag-high school ka tapos nag-college ka, 8 years lang ang credit mo. Hindi 4 plus 8. Ang college degree ang pinakamataas kaya yun lang ang bibilangin. Kaya kung nakagraduate ka ng college, automatic na may 8 years ka na sa total mo kahit hindi ka pa nagtatrabaho kahit isang araw dito sa Poland.
First example, nakagraduate ka ng college 8 years agad. Nagtrabaho ka ng 3 years dito sa Poland, dagdag 3. Total, 11 years, kaya 26 days na ang vacation mo. Second example, nag-high school ka lang, walang college. Nagtrabaho ka ng 7 years dito sa Poland, 4 plus 7 equals 11 years, 26 days ka pa rin. Third example, nag-high school ka. Nagtrabaho ka ng 4 years dito sa Poland, 4 plus 4 equals 8 years, 20 days ka pa. Kaya itanong mo sa sarili mo ngayon, ilan ang total ko kasama ang pinag-aralan ko? Kung lumampas na sa 10 years, 26 days ang karapatan mo at maraming Pinoy dito na may college degree at ilang taon ang nagtatrabaho, 26 days na ang dapat nilang natanggap. Pero 20 days lang ang binibigay sa kanila. Kung part-time ka, ang vacation mo ay proportional sa iyong working hours. Halimbawa, kung kalahati ang oras mo sa trabaho bawat araw, kalahati rin ang vacation mo. Kung 26 days sana ang para sa'yo bilang full-time at half-time ka, 13 days ang vacation mo. Kung bago ka pa lang sa trabaho, hindi mo agad makukuha ang buong vacation sa unang taon. Sa first year, para sa bawat buwang natapos mo, makakakuha ka ng 1/12 ng iyong annual entitlement. Pagkatapos ng unang buwan mo, meron kang 1/12. Pagkatapos ng 6 na buwan, kalahati na. Sa pangalawang taon at pataas, makakakuha ka ng buong vacation mo sa simula ng taon. Ito na ang hindi alam ng marami. Ang vacation leave ay dapat gamitin sa parehong taon na kinita mo ito. Pero kung hindi mo nagamit lahat, hindi ito automatic na nawawala. Nagiging overdue ito. Ang batas ay nagsasabi na ang employer mo ay may obligasyon na tiyakin na gagamitin mo ang overdue vacation mo bago mag-September 30 ng susunod na taon. Halimbawa, kung may natira kang vacation mula 2024, obligado kang gamitin ito bago mag-September 30, 2025. Kung hindi pa rin nagagamit, pwede mo itong i-claim sa loob ng 3 taon. At eto na ang pinaka-importante para sa mga nagpaplanong mag-resign. Kapag umalis ka ng trabaho, ang lahat ng unused vacation leave ay dapat bayaran sa'yo ng employer mo bilang cash. At tinatawag ito na equivalent tenures sa Polish. Hindi ito pwedeng laktawan ng employer. Obligasyon ito sa ilalim ng batas. Pwede bang hatiin ang vacation? Pwede, pero may isang rule. Isang block ng vacation ay dapat hindi bababa sa 14 consecutive calendar days, kasama ang weekends at holidays sa bilang. Ito ay para tiyaking nagpapahinga ka at talagang hindi lang puro trabaho. Ang natitira ay pwedeng hatiin sa mas maliliit na blocks. Depende ito sa kasunduan mo at ng employer mo. Pwede bang pilitin ng employer na mag-vacation? Oo, sa ilang sitwasyon. Ang employer ay pwedeng mag-set ng vacation schedule para sa buong kumpanya. Tinatawag itong plan urlopowe. Pwede rin nilang pilitin kang gumamit ng vacation kung overdue na ang iyong unused leave at palapit na ang September 30 deadline. Pero hindi nila basta pwedeng baguhin ang date ng iyong approved vacation nang walang valid na dahilan. Ang paid vacation law sa Poland ay hindi gawa ng Poland na mag-isa. Ito ay bahagi ng European Union Directive 2003/88/EC na nagsasabi na ang bawat empleyado sa EU ay may karapatang magpahinga. Minimum 20 days paid vacation bawat taon ang requirement ng EU para sa lahat ng member. Ginawa ang batas na ito para protektahan ang kalusugan at kagalingan ng bawat manggagawa, para maiwasan ang burnout, para matiyak na ang bawat tao, kahit gaano kasipag, ay may oras para sa sarili at pamilya. At bilang isang empleyado sa Poland, kahit Filipino ka, equal ang karapatan mo sa anumang Polish worker. Kaya ang mensahe ko sa lahat ng Pinoy na nagtatrabaho dito, huwag kang mahiyang gumamit ng vacation mo. Ito ay hindi katamaran. Ito ay karapatan mo na pinuhunan mo sa bawat araw ng trabaho mo. Napakahalaga ng pahinga at protektado ito ng batas. At mga kapinoy, huwag kalimutan ang ating monthly raffle na may prize na 2,000 pesos. Mag-subscribe at panoorin ang latest video at mag-comment ng done and subscribe sa YouTube. Baka ikaw na ang susunod na winner. Always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Oli.
bringing you informative videos at laging nagpapaalala ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.